May suggestion, sir, na kung gusto nyo daw sagutin yung mga nagiging allegation ng ilang mga testigo laban sa inyo doon sa Quadcom hearing, ba't daw hindi na lang daw kayo mag-privilege speech sa plenary session ng Senate? Well, pwede man gawin yan. Pwede man gawin yan. Pero it doesn't matter. Nasagot ko naman lahat ng issue through interview sa media. Lumabas naman sa media yung mga sagot ko doon sa mga issues na tinatapon nila sa akin. And napalabas ko naman yung aking side. Hindi naman siguro kailangan na mag-privilege speech pa ako tungkol dyan. Sabihin na naman nila, self-serving. Mabuti yung media magtatanong, at least kayo ang nagtatanong ng mga issues, din ako sumasagot. Kasi kung mag-privilege speech pa ako, sabihin na naman nila, self-serving na privilege speech na naman yan. Di ba? So, parang hindi nyo alam kung saan ilalagay ang sarili ninyo. Sir, may patanong lang dito. May patanong lang dito si Marlon Ramos. Kung wala bang ginagawa ngayon na hearing yung Quadcom committee ng Kamara, susuportahan nyo pa rin ba ang pagsasagawa ng Senate inquiry sa war on drugs ng Duterte administration? Well, baka hindi. Kasi bakit pa magawa na wala na magkasinungalingan na nangyayari? Diba? Wala na magkasinungalingan na nangyayari. Bakit ka ba kailangan maggawa ng hearing? Wala kasinungalingan nangyayari. Ito ngayon, just to give the people deserve to know the truth. Kailangan malaman ng bayan. Kasi one-sided yun. Pag doon sa Quadcom, one-sided. Ang pinapakinggan nila ay yung mga at pinapaniwalaan yung mga convicted drug mga Yes, sir. One-sided lang. Kaya dito sa Senado, magiging kuwan tayo. Magiging may lalabas dito sa Senado na katotohanan. So sir, sino-sino yung bukod kay dating Pangulong Duterte, sino yung sa tingin ninyo na mga dapat ipatawag? Kung kayo yung magpipreside, sino yung mga ipapatawag nyo sa isasagawang hearing on the war on drugs? Lahat ng mga na patawag ng Quadcom, papatawag natin. Yang si Colonel Garma, papatawag natin yan. Yung sinungaling na si Kerwin. Kerwin Espinosa. Taruin natin kasi nagkabulbul yung script nila . Sabi ni Espinido, ako daw ay cuddler, ako daw ay protector ng drug lord na si Kerwin Espinosa. Tapos sabi naman ni Kerwin Espinosa, tinatakot ko daw siya, papatayin ko daw siya kung hindi siya aamin sa yung na siya ay drug lord. Nagkabulbul yung script nila, hindi na maintindihan kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya ipatawag natin yan si Espinosa at si Espinido, pagharapin natin yan kung sino sa kanila nagsasabi ng totoo. Yung convicted na drug trafficker na dating intelligence officer ng customs, patawag natin yan. Yung dating Mayor Mabilog, Mayor Mabilog ng Iloilo City. Patawag natin para i-clarify niya yung kanyang mga pinagsasabi doon sa Quadcom. So dito masusubukan kung magiging consistent ba sila at kung talagang masusuri kung nagsasabi sila ng katotohanan, sir, doon sa Senate hearing? Yes, dito natin sila mabubulabog na sila ay nagsisinungaling dahil ako, I am 100% sure na nagsisinungaling yung mga tao na yan. Ano sir, sa tingin niyo ba sa pagharap nila sa House, yung iba napipilitan lang ba or under under pressured para kaya may mga makita mo man si Garma, yung nagsasalita si Garma ay parang hindi mo maintindihan na parang naiiyak na natatai na naiihi na hindi mo alam yung halatang under duress. Under duress. At sa Senate hearing, magiging mas malaya sila, sir, na makakapagsalita? Malaya sila magsasalita sa katotohanan dahil kapag magsalita sila ng kasinungalingan,
alam natin yan, nagsinungaling sila, hindi sila makapag-sinungaling doon sa Senado. Eh doon sa Quadcom ay para bang in-encourage pa nga sila na magsinungaling. In-encourage pa sila sinungaling para makakuha ng negatibong impression laban sa atin. Eh parang ganon. You can just imagine yung si Congressman Paduano, lahat ng kanilang resource person na mga kernel nagdi-deny na wala ako doon sa ginanap na meeting or yung courtesy call na sinasabi ni Garma. Pati si Garma mismo nagsabi na hindi niya ako nakita doon. Lahat ng kernel na tinanong doon, wala ako. Pero si Paduano, insisting talaga. So meaning, parang they are peddling lies. Sila ang gustong magpapalaganap ng lies doon sa Quadcom. Dahil sa kanilang kagustuhan talaga na mademolish tayo, masira yung ating kredibilidad. Sir, itong isinusulong nyo na hearing, ano po ito? In aid of legislation o para lang magkaroon ho kayo ng venue na masagot yung sinasabi nyo na mga kasinungalingan na naihahayag sa Quadcom hearing? Hanap tayo ng legislation na may palabas natin after that. Sigurado ako meron tayong legislation na may papalabas dyan. Pero ang main ko dyan talaga is talaga lalabas ang katotohanan. The Filipino people deserve the truth. Kung tanongin mo naman, bakit gano'n ang aking reasoning? Tanongin mo muna yung Quadcom, bakit sila nag-hearing ng gano'n? Anong in aid of legislation na makukuha nila doon? Or in aid of persecution yung ginagawa nila? Tanungin mo na sila. Sa akin naman, isa reaction na lang ito. Reaction sa kanilang ginagawa. Sila man nauna gumawa niyan, so gagawa rin tayo dito sa atin. Sir, si Mark Cayabyab ng Philippine Star, willing daw ba din kayo na ipatawag o invite yung mga pamilya na mga biktima ng war on drugs? Willing ako, willing tayo. At saka yung mga kagaya ng mga people, like-minded people, kagaya ni Congressman Richard Gomez, na dating local chief executive, na nakaramdam talaga sila kung ano ang epekto ng war on drugs sa kanilang mga komunidad. Magpatawag tayo ng mga ganong klaseng mga tao na matapang, na hindi matakot masuspindi. Kasi yung iba dyan, tahimik-tahimik lang yan, dahil anytime pwede daw sila masuspindi kung magsasalita sila, kaya takot sila. Hanap tayo ng matatapang dyan ng mga local chief executive or dating local chief executive na pwedeng mag-share sa kanilang point of view, kanilang opinion patungkol sa war on drugs. Si Senator Amy, dun sa kapihan sa Senado, ang kanya namang point na ay sana wag na daw para mabilis na. Kung talagang may mga ganito ng mga ebidensya, para mas mabilis na yung kung may mga kinakailangan mabigyan ng hustisya, diretso na lang daw ho sa korte at itigil na itong, parang enough na itong mga congressional hearing. Wag na daw mag-Senate, wag na mag-Senate hearing. Tama yan. Dahil alam naman talaga natin na ang purpose ng kanilang Quad Committee hearing is not to file cases, kundi to demolish the political opposition nila. Yan naman talaga purpose nila. Panggigiba lang yan kanila. Bakit pa ulit-ulit? Kahaba na yan, di ba? Dahil gusto talaga lang ma-demolish yung Duterte Black. So sir, open kayo na wag na mag-conduct ng Senate inquiry kung ititigil na rin yung hearing ng Quad Committee at dalhin na ang usapin sa korte? Siguro, mag-hearing pa, as I have said, the people deserve to know the truth. Kailang lalabas yung katotohanan dyan sa hearing sa Senado. Pero hindi naman na gawin natin na 10-20 hearings, no? Para lang talaga pahabain, para lang araw-araw mayroong mababalita na negatibo laban sa Duterte Black. Hindi natin gagawin yan. Ang sa atin lang, pag maset na kagad yung record straight on the first hearing, pwede tapos na. Huwag na kung ganun. Basta masagot lang yung kanilang mga sinasabi doon na kasinungalingan. Maitama lang, maitama. So, yan lang. Kung sa isang hearing magagawa ng itama, pwedeng one hearing lang po ang mangyari? Pwede.
kung meron ring makuha kagad na legislative agenda, mayroon ring makukuha kagad na legislative direction para doon sa first hearing na yun, then okay na. Sir, clarify ko lang, sa meeting nyo tonight with SP Escudero Bayazum ang pwedeng yung participation, mag-a-attempt pa rin kayo na hilingin na kung pwedeng mapagbigyan na ikaw yung mag-preside ng hearing? I will try. I will try lang, ha? I will try. Because, sa committee ko kasi yung drugs, eh. Ipaglaban ko rin yung aking committee kahit na sabihin nila na magiging self-serving, then just give me a chance. At ipakita natin sa taong bayan kung gaano tayo ka-fair magdadala ng hearing, kung gaano tayo walang objective na wala tayong agenda, hidden agenda. Sa atin lang, ang agenda lang natin is nalabas yung katotohanan. Yun lang, wala tayong effort dyan, wala tayong objective na manira ng tao, wala tayong objective na mag-besmirch ng reputasyon ng tao, kundi yung katotohanan lang nalalabas. Yun lang ang aking habol dyan. Sir, may isa pang patanong. Bilang elected official, na kanino daw po ang inyong loyalty? Na kay dating Pangulong Duterte daw po o nasa taong bayan? Ay, nasa taong bayan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Gusto lang, alam mo yung nagtatanong dyan? Opo. Nanguhuli lang yan eh. Gusto lang huli ka. Bias ka kasi Duterte ka. Lahat naman kami politiko. Di ba? Opo. Meron kami kanya-kanyang loyalty. As far as